Please remain standing, mga kapatid. Amen. And prepare your Bible in the book of Habakkuk, chapter 1, verse 12 to 13. But first of all, mga kapatid, we are done in series of what we call this last month series. Amen. Oneness. And right now, we are in letter F, fidelity. Or meaning ng fidelity, mga kapatid, in dictionary, it is a faithfulness to a person cause nawala. Ayun. Hindi kasama sa meaning yung nawala, ha? Nawala yung power. Cause or belief demonstrated by continuing loyalty and support. Yan po ang fidelity, mga kapatid. Praise the Lord. So, ngayon po ay month of November. Start po tayo ng series ng fidelity, mga kapatid. So, bagong lahat, gusto ko muna i-acknowledge ang ating pong mga kids ulit. Masaya kami na makita kayo ulit dito, mga kapatid. And ang ganda tignan, no, na muli na pwede kayong pumasok sa mall na yata, pwede na, no? Hindi pa lahat, pero sa Quezon City na-announce na, pwede nang pumasok sa mall. Lubos-lubosin nyo na, baka one week prank na naman tayo, no? Pero hindi na yan, hindi na yan. Mga bata, pwede na kayong pumasok sa mall, mamasyal, kasama ang mama, papa, then sa church. So lahat po ng ating mga bata ay welcome kayo ulit. Sa mga nanay natin, huwag kayong matakot, mga kapatid. Amen? Alam ko, nag-iingat kayo dahil sa virus, mga kapatid, but I'm glad that I think nasa 70% 70% sa church. Sa church ay vaccinated na, mga kapatid. But does not mean na hindi na tayo mag-ingat. Nag-iingat pa rin po tayo sa church, mga kapatid. No? So, thank you so much. And also acknowledge Brother Jesser Lasconia. Amen. Diyan nagmana yata si Nara. Si Maya pala. Hallelujah. Praise the Lord. Mamaya, mga nanay, tatay, no? Kung bakanti kayo, 4:00 po sa birthday ni Baby Alexander, no? Lalo na sa mga tatay natin. And let's give our focus right now to the Word of God, mga kapatid. Tayo po ay pupunta sa... Tayo gumana. Habang naglo-loading pa, mga kapatid. Papindot na lang daw doon. Ano nangyari? Tayo gumana. Or... okay. Okay lang, mga kapatid. Alright, so... If you have your Bible, mga kapatid, ang babasahin ko po ay hindi King James Version. But sinadya ko talaga para mas maintindihan, no? Para sa akin, hindi naman siya nabawasan, but mas yung English niya is maganda, mga kapatid. Mas mabili intindihin. Ayaw talaga niya gumana. Alright. So, if you have your Bible, Habakkuk chapter number 1, reading in verse number 12 to 13, mga kapatid, let's read. Amen. O Lord, our rock, you have sent these Babylons to correct us, to punish us for our many sins. No? But you are pure and cannot stand the sight of evil. Will you wink at their treachery? Should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? So this morning, mga kapatid, hallelujah, it is for me one of a rare topic that I'm going to teach and preach, mga kapatid, dahil it start with the question and complaint from the prophet, mga kapatid. Amen? So, with the help of the Holy Ghost this morning, mga kapatid, hallelujah, ating pong pag-usapan ng topic na ito, when life gives you the unexpected. Everybody say, when life gives you the unexpected. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita at ikaw po magpala sa inyong mga anak. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin muli ating Panginoon, mga kapatid. God. Hallelujah, 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 hallelujah.
Glory to God. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Minsan, sa buhay ng realidad, mga kapatid, ang ating pong expected is straight. Pero sa reality, liko. Maraming liko-liko ang buhay. May mga surprise, mga kapatid. Sa daanan, kapag ikaw po ay bumabiyahe, hindi lahat ng daanan ay straight. At kadalasan, kapag tuwid na daan ay mahal, may bayad sa NLEX. No? Napakamahal ng bayad. At ang nakaganda, mga kapatid ko, no, ng straight, mabilis ka makaradating sa pupuntahan mo, kaso you need to pay the price. Pero meron ding beautiful dito po sa mga liku-likong daan. Amen? Diyan ka kadalasan makakita ng mga magagandang tanawin, mga kapatid. Amen? Sometimes, masusurpresa ka kung sinong ka. Pagliko mo, mga kapatid, minsan may makasalubong ka. Salamat, Padre Angelo, kung hindi truck, no? Salamat kung bike lang. Amen? Pagka nasa linya mo, isang truck, dump truck, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord, talaga masasambit mo doon, mga kapatid. Amen. And wala pong wala pong permanent straight. Amen. Even in our life, mga kapatid. Sometimes, meron talagang curveball na tinatawag. Amen? Curveball speaks of our things na ayaw mo, mga kapatid. Na you are not comfortable, you are not comfortable, you are not okay. Yung point na it is against of your will. Amen? Things na you don't expect it, mga kapatid. Yung tinatawag na uncertainty. So, ganun din, mga kapatid ko, sa buhay natin. Hallelujah. So, marami mang curve or uncertainty na dumadating, mga kapatid. But, in the second lesson, dito po sa Habakuk, hallelujah, dito po sa Habakuk, we can learn and we can study the life of Habakuk also, mga kapatid, in this chapter. Amen. And paano din ang Panginoon nag-response, hallelujah, sa gitna ng panahon, lalo na katulad sa atin na pandemic, mga kapatid. Now, marahil maalala natin, mga kapatid, karamihan sa atin na maalala natin, we are expecting that the man of God is, parang sila ay perfect, Brother Rico. Sila po ay walang pagkakamali, walang mga but this lesson, mga kapatid, or this part in the book of Habakkuk, we can hear not just a question, but a complaint, no? Hindi yung reklamo na talagang reklamo na todo reklamo, but nagreklamo siya sa parusa na ibibigay ng Lord sa mga anak niya. Amen? But it's still a complaint. So it is unusual, mga kapatid, dahil karamihan sa atin, no? Amen, hallelujah, ay kumbaga, dapat man of faith tayo, amen. But this story, mga kapatid, it is the reality of life, mga kapatid. That's why today, we can hear this chapter 1, verse 12 to 13, a complaint. Everybody say complaint. So, sabi ni Habakuk, God, this is not fair. Amen? Para sa kanya, Panginoon, parang hindi ito karapat-dapat sa iyong mga anak, sa inyong mga tao. Parang viewpoint ni Habakuk, mga kapatid, ni Prophet Habakuk is the punishment doesn't fit the crime. Parang mas higit para sa kanya, no? Para kay Habakuk, mga kapatid. And God gave His judgment to Judah, but the prophet Habakuk, akala niya, mga kapatid, o sa kanyang pag-iisip, ay sobra ito, mga kapatid. Dahil sa Habakkuk chapter 1 verse 12, if you read it, mga kapatid, Habakkuk chapter 1 verse 12, O Lord, our rock. First, in-acknowledge niya ang ating Panginoon, mga kapatid. You have sent these Babylonians, their enemy. Anong sabi? To correct us. Everybody say, correct us. To punish us for our, anong dahilan? Many sins. Lahat magsabing, many sins. But you are pure and cannot stand the sight of evil. Will you wink at their treachery or, ano ba sa Tagalog ng treachery? Pandadaya or, tama ba, mga kapatid?
Should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? So Habakkuk, he has first a question and at the same time a complaint, mga kapatid. But I tell you this morning, mga kapatid, hallelujah, God is willing to send judgment, His judgment, even if God loves you. Not the reason, hindi dahil para ikaw ay parusahan ng wala pong purpose, mga kapatid. Amen? That's why, dito po sa part na story na to, sa chapter 1, verse 12 to 13, God is willing to send His judgment, amen, to Judah or to His people, mga kapatid. Amen, hallelujah, para po sa kapakanan, sa ikakaayos, at silang lahat ay mapaalalahanan. The Bible says to correct us and to punish us. Ang dahilan for our many sins. Everybody say, praise the Lord. Kaya wala pong dapat, mga kapatid, magsabi, tama yung sabi nila na ang kasalanan ng tatay, hindi mo pwedeng isisi sa anak, mga kapatid. Amen? Baka mamaya mapunta na naman tayo sa ano, ha? Ang point ko lang dito, mga kapatid, is, hallelujah, the Bible reminds us na kailanman hindi ka itotolerate ng ating Panginoon. God is willing to send His judgment, mga kapatid, for you to correct and to send punishment para ikaw po ay magising at mapalalahanan ng ating Panginoon, hallelujah, na hindi ka pwedeng manatili diyan sa kasalanan because God wants us to be pure at ayaw ng Panginoon ng masama, mga kapatid. Hallelujah. That's why this part, Habakkuk expected God to judge the people. Pero hindi po katulad ng ganito, mga kapatid. Siguro na sa mind ni Habakkuk, mga kapatid, na magbabibigay ng judgment si Lord. Amen. Hallelujah. Kagaya ng past. Amen. Kasi karamihan ng judgment ni Lord from the past, katulad ng plague, mga parusa ng nagsesend ni si Lord ng mga plague, mga kapatid. Amen. Yung palaka, yung tubig, naging dugo, yung mga ganun. But this time, amen, hindi in-expect ni Habakkuk na mas malaki, amen, ang parusa na ibibigay ng ating Panginoon. That's why in his mind, amen, hallelujah, kang Habakkuk, mga kapatid, dahil sa pagiging unfaithful ng Judah or the people of God with this situation, akala niya sakit lang ang ipapadala, mga kapatid. But this judgment was much bigger. God was going to judge Judah with a people more corrupt than they were. This would be like God allowing terrorists, mga kapatid. Parang dahil sa kanilang mga kasalanan, yung tao o yung punishment na ibibigay sa kanila ng ating Panginoon, yung mga taong magsasakop sa kanila ay mas malala, mas makarimarimarim, mas makasalanan pa, mga kapatid. In other words, mag-take over sila ng enemy na parang mas maintindihan natin, parang terorista. Pilipinas, sinakop ng communist. Parang ganun, mga kapatid. Amen. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Parang, praise the Lord. Amen. Parang narinig ko yung mga bata ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng puyat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Maraming ang puyat. Sinasabi ko na nga ba. Hallelujah. So, let's continue, mga kapatid. Sabi ko na sa inyo, tigil-tigilan nyo na yan eh. Masamang bisyo yan. Now, let's continue, mga kapatid. Now, ito pong situations na to, mga kapatid, ayaw na ayaw, and it is against from the will of Habakkuk. But he's the prophet. Wala siyang choice but to deliver the message and to remind his people. But you know what? What Habakkuk did, mga kapatid? Ito maganda ginawa ni Habakkuk. Although si Habakkuk po meron siyang question and complaint, but Habakkuk take time to listen for God's answers. Everybody say, take time. Now, this is the next move ni Habakkuk na wise, mga kapatid. Now, meron siyang complaint against God, but then Habakkuk waited for God to answer.
You can read it in Habakkuk chapter 2 verse 1, mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 1, mga kapatid, I will stand my watch. Another translation, I will wait and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Wow. This is what I love kay Habakkuk, mga kapatid. He has this question and complaint, but Habakkuk didn't abandon God. Hindi niya iniwan ang ating Panginoon, Brother Rico. Praise the Lord. Marami sa atin, mga kapatid, may question na nga tayo, nagreklamo pa tayo, iniwan pa natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Pastor John, hindi na ako naman siya iniwan eh. Hindi ko naman siya ganito, ganyan. Nagtatampo lang ako sa Panginoon. O minsan, or I would say to this word, mga kapatid, nagdadabog. Sa bilang magulang, mga kapatid, hindi man marinig sa bibig mo ang reklamo, pero mas masakit ang pagdadabog ng isang anak. Hindi mo pinaparating sa iyong bibig, pero yung actions mo, mga kapatid, mas masakit yun kay Lord at mas masakit yun bilang magulang at ama sa itaas. Bakit, mga kapatid? Dahil lang sa matagal at sa bagay na hinihingi mo at sa mga point of view ng life mo na hinihingi mo kay Lord na hanggang ngayon hindi pa binibigay, mga kapatid. At sa mga lagi mong nakalist dyan na hindi pa naka-answered prayer, mga kapatid. Minsan nagtatampo na tayo sa ating Panginoon at minsan tayo pa'y nagiging bata ang ugali natin, mga kapatid. Amen? Hindi nga tayo nag-complain, pero tayo ay nagdadabog sa ating Panginoon, mga kapatid. That's why in the first question ni Habakkuk, God, this is not fair. Same thing with you. In reality, Lord, nagsisimba ako. I'm giving my full support. I'm giving my time, Panginoon. Nagpipray ako, Panginoon God. I give my life to you. I'm dedicated. I am committed, and I am faithful. But again, life, sometimes, meron curveball, mga kapatid. It is against your will. It is the thing that you didn't expect, mga kapatid. Hallelujah. That's why this part, the attitude of Habakkuk shows us. Amen. Habakkuk expected God to judge the people. Hindi man katulad ng kanya pong iniisip at inaasa, mga kapatid, but he probably expected God to bring judgment. Amen. Hallelujah. But the next part na ginawa ni Habakkuk, mga kapatid, hindi man niya naintindihan ang plano ng Panginoon. At hindi man niya lubos na nakikita sa unahan kung ano po ang gagawin ng ating Panginoon, mga kapatid. And God's plan, and he told God about his frustration. Lahat ng disappointment ni Habakkuk, mga kapatid, lahat po ng kanya pong question at reklamo, sinabi niya sa lahat sa ating Panginoon. But you know what? The good thing, what Habakkuk did, hindi niya iniwan o inabandon ang ating Panginoon. He waited for God to respond. This is a good pattern, mga kapatid, sa ating lahat. Maybe we have this lives or this situation na ayaw mo at hindi mo maintindihan, mga kapatid, but it's fine, amen, to bring question to God. Hallelujah. Kung meron kang question sa ating Panginoon because it is against your will at nasasaktan ka, amen, at marami kang mga bagay na gusto mong unawain, mga kapatid, but Habakkuk did is a pattern for us that we need to wait for Him to answer. Everybody say, wait. Yan ang problema sa atin ngayon, mga kapatid. We don't have this attitude of waiting na, mga kapatid. Amen. Gusto na natin lahat, nandyan na lahat. Yung process, mabilis. Andyan na yung answer agad, mga kapatid. Hallelujah. But what Habakkuk did, mga kapatid, hindi niya iniwan ang ating Panginoon hanggat sa siya po ay nagkaroon po ng sagot.
Ibig sabihin, marami man siyang question kay Lord, pero siya pa rin po ay patuloy na nagpupuri, nagsasamba, amen, hallelujah, at patuloy naglingkod sa kanya pong mga anak, mga kapatid. When life give you the unexpected, hallelujah, maybe that is against all odds for you, mga kapatid, against your will, that for you it is a problem. Para sa iyo, ito po'y mahirap intindihin, mga kapatid, hallelujah. But take time to listen for God's answers. Everybody say, praise the Lord. Now, let's continue, mga kapatid. Here's the answer. Anong sagot ng ating Panginoon? My plans are bitter. You know what? Sometimes ang problema, sakit ng tao, mga kapatid, alam na natin ang katotohanan At alam na rin natin kung anong solusyon. Kaso minsan, masyado tayong bata na kailangan pa natin ng mga outstanding words to inspire us to hear from others para tayo kumilos. Parang kung halimbawa, yung nanay mo, araw-araw yan nagsisermon, alam na kung anong gagawin mo, mga kapatid, pero mas mabilis mong pakinggan yung ibang tao na nag-advise sa'yo, pero sabihin ng nanay sa'yo, pambira ka, araw-araw sa simula ng pinanganak ka, ilang beses na kitang pinalahalan, ngayon ka lang, kumbaga, mga kapatid, makaka-appreciate kasi tayo pag sa iba pagaling Pero ang katotohanan, alam mo na yan Diba, mga kapatid? Alam mo na kung ano ang tama. Pero mag-wait ka pa talaga ng mga words to inspire and encouragement, mga kapatid. Hallelujah. For you to move, for you to walk, mga kapatid, to stand up, to get up. Hallelujah. And sometimes that is not an easy part, Buddy Rico. But you know what? Habakkuk did, mga kapatid, walang nag-inspired sa kanya na mayroong mga author or writer na nagsusulat ng libro before. Walang mga bagay na mababasa mo, Brother August, na punta ka sa library, merong mga books doon, pili ka, How to Save Money, Top 10, or merong pa, How to Save Relationship. Walang ganun before, mga kapatid. When you know what? What they have is the attitude of waiting, mga kapatid. For them, hallelujah, ito po ay the best part sa kanila, mga kapatid. Amen. You know why? Because the answer na kanilang maririnig ay hindi galing po sa mga libro-libro lang, but it comes from the Lord, mga kapatid. Now, let's hear, mga kapatid, the answer of God. Just like before, Habakkuk chapter 2, verse 3. God answered Habakkuk's complaint. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, Habakkuk chapter 2, verse 3, this vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming. Ano sabi ng Lord? Wait patiently. Wait patiently. Sabihin mo sa sarili mo, mga kapatid, wait patiently. Yung promotion mo, mga kapatid, just wait patiently. Yung blessing mo, wait patiently, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga unanswered prayer mo, yung mga question mo, hindi man sa ngayon, but wait patiently. With the right attitude serving the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Anong sabi ng Panginoon? For it will surely take place. Kapag nangako ang Lord sa iyo, mga kapatid, hindi kanya bibiguin. Ang sabi ng Panginoon, it will not be delayed. Woo! Hindi kailanman madidelayed ang pangako ng ating Panginoon sa buhay mo, kapatid. Hindi po kailanman what we call late or advance ang ating Panginoon. What God na prepare na sa iyo is perfect time, and that is the right time na ikaw po ay pagpalain ng Panginoon, ikaw ay ipopromote ng Panginoon, ikaw ay iaangat ng ating Panginoon, because everything comes in your season. Everybody say, I'm excited for my season. Kaya huwag kayong basahin natin ito sa Tagalog, mga kapatid, bago natin basahin sa Tagalog. Kaya minsan tayo, mga kapatid, you know what? Kailangan natin, habang nag-aantay tayo, we have the right attitude to wait. Amen? Let's serve God, mga kapatid. Amen. Habang tayo nag-wait. Hallelujah. Now, here's the thing, mga kapatid, sa Tagalog. Sapagkat ang
pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Amen. Hallelujah. Ang lalim ng Tagalog, para mas mahirap yata intindihan ang Tagalog. Kaya minsan, di ba, may mahirap, kawawa yung mga natin, mga kapatid. Hallelujah. That's why, dito po ang ibig sabihin, mga kapatid. Amen. Kung meron man tayong mga bagay, hallelujah, na nais natin, mga kapatid, mangyari agad, tandaan natin, si Lord pa rin ang nakakita sa unahan, mga kapatid. In other words, God, the plan of the Lord is better. Amen. Gusto lang sabihin ng Panginoon sa iyo, mas better ang plano ko kaysa sa iyo. Amen. Hindi man sa ngayon yan, pero just wait patiently. Everybody say, patiently. Kaya, i-remind mo sarili mo, patience. Hallelujah. Now, Romans 8:28, mga kapatid. Hallelujah. So, remember, mga kapatid, that God's answer to Habakkuk ay isa pong kumpletong package na binigay sa kanya ng ating Panginoon. Amen. Now, God wants Habakkuk to understand that in life, God's plans are better than our plans, mga kapatid. God's will is better than our will because He sees the big picture of history. And this is the good news because God always works. Works for what? For our good. Lahat magsabing good. Ang sabi niya sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Kaya lahat na nagmamahal, dapat matutong mag-intay. Ang hindi marunong mag-antay, maaga magiging tatay at nanay. Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, meron pong mga bagay na hindi po agaran na lahat ng hinihingi mo ay ibibigay ng Lord. Abay, ang swerte mo naman ay ikaw lang mahal ng Panginoon. Kada sinabi mo, bibigay agad, instant pa agad, mga kapatid. Lord, boyfriend, pak! Labas agad. O, again, Panginoon, next. Para kang nanood ng palabas, mga kapatid. Amen. Now, let's continue. Bago pa kayo baka hindi kayo makapag-antay, mga kapatid. Amen. Now, God reminds us that kapag siya po ay iyo pong pinagkatiwalaan at nag-antay ka, mga kapatid, God has things or under control, mga kapatid. Amen. Pero ang problema, kailangan mo mag-decide kung ano ang magiging respond mo sa Kanya. But God shows us that there are two ways to respond to His plans. Amen? Ano mga bagay na yun? Dalawang bagay na yun, mga kapatid, sa response na ating Panginoon. Kasi big deal po ang response mo kay Lord. Amen? Yung response mo sa Panginoon, magdadala lang yan, number 1, sa kapahamakan or sa pagpapala, mga kapatid. Ano sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 4? Look at the proud. They trust in themselves. Yan yung number 1. Yung mga tao na mga kapatid ko na proud, saan sila nagtitiwala? Sa kanilang mga sarili. And their lives are crooked. But the righteous will live by their faithfulness to God. In other words, ang mga tao, mga proud, amen, ang mga tao mayayabang, may pambabaw, may pambabaw. Ano ba sa Tagalog nun? O sila yung mga mayayabang, mga kapatid, sa madaling salita, or sila yung mas malaging nagtitiwala sa kanilang mga sarili, mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Ang buhay nila ay crook. Anong Tagalog sa crook? Baliko. Pero ang mga matuwid, sila ay namumuhay ng may katapatan sa ating Panginoon. The just shall live by faith, mga kapatid. Hallelujah. May times man sa life mo na unexpected na dumating, mga kapatid. Ayaw mo at hindi mo minsan
Kaya karamihan sa atin, ayaw mong isolve yung mga problem, ayaw mong harapin kasi ayaw na ayaw mo masaktan ka. Ayaw na ayaw mo, mga kapatid, makaranas ng pain. Ayaw na ayaw mo ng suffering. Ayaw na ayaw mo, mga kapatid, ng pinag-aantay ka. Ayaw na ayaw mo na tinetest ka lagi, mga kapatid. But God wants you to realize, to overcome things. May mga bagay man na unanswered prayer na binigay sa'yo. But wait patiently, mga kapatid. Kailanman ang pangako ng Panginoon ay hindi madedelay para sa iyo. God's promise ay hindi po madelay dahil yan po ay bibigay sa iyo ng ating Panginoon on time. Everybody say, God's plans are better. Now, ano ba ang dapat na response natin, Pastor John? Here's our response, sa Tagalog pa pala. Huwag na natin basahin niya, mga kapatid. Here's our response, mga kapatid. Ito ang natural na response natin. Amen? Kapag ikaw ilagay sa situation sa mga bagay na ayaw mo, mga kapatid, amen, siyempre, number one, magtatanong ka talaga sa ating Panginoon. What if bad things will happen to you? What if bad things will happen, amen, to your loved ones, to your relatives, mga kapatid? Hallelujah. It is because it is easy to say, thank you, Lord, kapag ikaw ay nasa mga blessings, pagpapala, pag meron ka pang salapi, meron ka pang maayahay na situations. But what if God will give you unexpected situations in your life? Amen. Na wala ka na talagang ibang mapapagkakuanan, mga kapatid. Amen. That's why our natural response is to trust in ourselves. Karamihan, dahil hindi mo nakikita ang unahan, gusto mo nang lumakad kahit na hindi ka umaasa sa Kanya. Umaasa ka na sa sarili mo. Alam mo na ng mahirap, mga kapatid, alam mo na wala pang, what we call this, kasiguraduhan. Minsan, willing pa tayo, mga kapatid, kung umapak. Or, kadalasan ginagawa natin, tumatalikod tayo, mga kapatid. Ayaw nating harapin, mga kapatid, but God wants us to have faith. Amen? Karamihan sa atin, ang natural response natin, we have pride. And pride make us think that our own accomplishment, abilities, or wealth will provide security, mga kapatid, sa buhay natin. Akala natin na lahat ng ginawa mo, pinagpaguran mo, pinag-ipunan mo, lahat ng narating mo sa buhay, pinagkatiwalaan mo na yung yaman mo kaysa higit sa ating Panginoon, mga kapatid. Akala mo yung yaman mo, amen, ay magbibigay sa iyo ng full security. Pero dadaan natin, mga kapatid, meron talagang darating sa buhay natin na kahit pa gaano mo kayaman, kahit gaano ka pa katalino, mga kapatid, meron talagang pagsubok na hindi mo kayang sukatin at unawain at maintindihan at mauubusan ka ng kaparaanan, mga kapatid. Hallelujah. God wants you to realize, mga kapatid, amen, that there in reality, may mga times talaga when you receive unexpected moment in your life, mga kapatid. Hallelujah. God wants you, here's the right response, trust in God. Everybody say, trust in God. The right response is to trust in God. Habakkuk chapter 2 verse 4 reminded us that the proud ay ito po, mga kapatid, ay contrary or kalaban po ng righteous. And the righteous are those who have been made right with God. And the response to this unexpected situations is to trust in Him. Everybody say trust. God is testing the faith of His people. Bakit binigay sa iyo ng Lord yan, mga unexpected mo sa life mo, mga kapatid? Because God is testing your faith. Wala namang iba eh. When God tests Abraham, when God tests Moses, everything, God tests their faith, mga kapatid, their faithfulness to God. What you have right now, unexpected situations, problems, difficulties, anumang kalalaian, pain, man, sufferings, mga kapatid, God is testing your faith, mga kapatid. Magtitiwala ka ba sa ating Panginoon? Or
magtatanong ka at magrereklamo at talikuran ang ating Panginoon. Saan ka na sides, mga kapatid? But as for Habakkuk, as he wait patiently to God, God gave him the answer. What Habakkuk did is, he reminded us in this lesson, mga kapatid, and the Bible teaches us that God wants us to trust in Him. And we need to trust God with our eternity. Not just our ability, mga kapatid. We need to trust God with our eternity and with everyday life. Every difficulty and setback, mga kapatid, in life is an opportunity to trust God and follow Him. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Every setback or lahat ng dinadanas mo ngayon na mahirap, na lahat ng pagsubok sa iyo na binigay ng ating Panginoon, you have the unexpected moment in your life. Lahat ng yan, it is a opportunity to trust God and follow Him. Everybody say, trust God. That's why today, church, God reminds us last Sunday to have, Lord, give me an understanding heart. Amen. Understanding heart to our situations. And ang kasunod dyan, mga kapatid, amen, sa ating pong kalagayan, we need to learn not just the art of waiting, but the right attitude, mga kapatid, towards the Lord while we are waiting. And every difficulty na meron ka ngayon and setback sa buhay mo, it is an opportunity, God-given opportunity to trust God and follow Him. Karamihan sa atin, sa inyo, sa lahat mga kapatiran, mga kapatid, kapag tayo meron na tayong unanswered prayer, meron tayong difficulties, ang ginagawa natin, hindi na tayo sumusunod sa ating Panginoon. Mas lalong yun yung mga taong proud and ma-pride, mga kapatid, na mas lalo tuloy nagtiwala sa sarili nila dahil, Lord, di mo naman binigay, di magtitiwala, dito na lang ako, Panginoon. Tsaka na lang ako magsimba pagka malapit na akong mamatay. Tsaka na lang ako magsimba. Don't wait. Darating pa sa point ng buhay mo na sisi ka na. At huli na ang lahat, mga kapatid. Because God, again, reminded us, He is willing to send judgment. Kahit pa ikaw ang pinakamahal niyang anak, hindi po magtotolerate ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi mo kayang baliin, mga kapatid ko, ang parusa ng ating Panginoon. Kaya sa panahon ng ganito, oras na para magtiwala sa ating Panginoon at ibigay lahat ng buong tiwala sa Kanya, mga kapatid. At hindi lamang magtiwala, ngunit sumunod at maglingkod sa Kanya ng may katapatan. Hallelujah! Because the just will live by faith. Everybody say, praise the Lord. That's why God is asking you today your loyalty, mga kapatid. Are you faithful? Are you loyal to God? Amen. Loyal ka lang ba kapag may pagpapala? Loyal ka lang ba kapag ikaw, mga kapatid ko, maraming mga gantimpala, merong promotion, merong sahod, merong mga bagay. Pero what if na-delay ang sahod mo? What if na-delay yung ine-expect na pera, mga kapatid? Ine-expect na promotion, na-delayed yung mga prayers mo? Anong right attitude na gagawin mo? Tatalikod ka? Matitisod ka, mga kapatid? Manlalamig ka? Magdadabog ka sa ating Panginoon? It is okay to question God, but please, don't you ever abandon God, mga kapatid. If that right season or moment wala pa sa iyong mga kamay, please wait patiently, church. Everybody say patiently. Wait patiently para ma-receive mo yan. Ask the Lord God, meron man ako mga bagay na hindi pa binibigay. And I have now. What I have now is problem. Kaharap ko ngayon problema. Kaharap ko ngayon, Panginoon, mga bayarin. Kaharap ko ngayon, Panginoon, challenge. Kaharap ko ngayon, Panginoon, karamdaman. What will you do when life give you the unexpected?
First, wait patiently. Dahil ang promise ng Panginoon hindi madidelayed. And then the next is, trust God, mga kapatid. Yung tiwala na merong kasamang katapatan na buong puso, mga kapatid, na ibibigay mo sa ating Panginoon. Lord, kahit man wala pa itong mga bagay na aking pong inaasam, hindi pa man nangyayari, Panginoon, pero habang hindi ko pa nahahawakan, kahit pa wala pa sa ngayon kang kagalingan, kahit pa wala sa pangayon ang pagpapala, pero magpapatuloy ako magtiwala at magsasamba sa iyo. Tatawag at magsasampi pa rin lang, thank you, Lord. Every day, we need and we should be thankful, God, with our eternity. Come on, not just everyday church. Ngunit dapat kang magpasalamat sa ating Panginoon. Habang buhay, I will thank you, God. I will praise you, Lord, as long as I live. Hallelujah. That's why challenge yourself right now. Are you still in the right side? Or nasa side ka nang nagrereklamo, nagko-complain at nagdadabog, mga kapatid? Or nanglalamig na ang puso mo? Or are you in the side na nahihirapan ka pero lumalaban ka pa rin at pilit at nagsusumikap sumunod sa kalooban ng ating Panginoon? Mas okay na nagsusumikap pero nasa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Let us wait patiently. Wait patiently, church. Be faithful. Be loyal. Because the proud, hallelujah, will live according to themselves. But the just will live by faith. Hallelujah. Come on. Hindi tayo kagaya nila na gumagawa ng kalikuan. Hindi porket wala pa ang pagpapala ay meron kang lisensyang gumawa ng kasamaan. Hindi porket wala pang answered prayer ay gagawa ka ng kamalian. Kahit wala pa ang blessings, wala pa ang pagpapala, magpapasalamat ka sa Panginoon. Magpapatuloy na maglingkod, magpuri at maging matapat sa Kanya. Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Come on, church! Sige po, mga kapatid! Come on, magsumikap tayo! Bumalik sa kalooban ng ating Panginoon! Bumangon! Tumayo at maglingkod sa Kanya! Habang nag-aantay sa Kanya muling pagbabalik, magtiwala! Panalangin! Magpapasalamat araw-araw! Habang ikaw ay buhay pa! Di tulad ng iba. Thank you, Jesus. 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 Come on, hindi porket wala pa sa mga kamay mo ang pagpapala na yan. Hindi porket wala pa sa kamay mo ang mga tagumpay na yan, ay meron ka ng lisensyang gumawa ng kalikuan at kasamahan. The proud will trust themselves and their life, and they live the life with truth, mga kapatid. But the just will live by faith. You are called, amen. You are called, not just called, chosen, separated, but anointed and holy people, saints of God. Hallelujah. Ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Kaya
kapatid, huwag kang sumuko maglingkod sa ating Panginoon. Huwag kang tumigil magsamba sa Kanya. Hallelujah. Dahil kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano ka pa mga kapatid kaabilidad, darating talaga sa buhay mo na merong unexpected na itetest ka, susubukin ka. Kung ang mga heroes of faith sa Bible ay sinubok nga, tayo pa kaya na nasa huling kapanahonan, church? Sila sa Old Testament nga nahihirapan, how much more you are in the last days. At ikaw ngayon na mga anak ng Panginoon, tayo po ay namumuhay sa huling kapanahunan, huling araw na ang mundo ay mas malala pa kaysa noon, na ang mundo ay mas makasalanan pa kaysa noon. Saan ka mamimili habang ikaw ay nagsilingkod sa ating Panginoon? Hindi ka pwedeng maglingkod kay Lord, amen, na habang ikaw ay umaayon din sa kalikuan ng sanlibutan. Nasaan ang katapatan mo, kapatid? Nasaan na yung sigla mo sa paglilingkod sa ating Panginoon? Minsan baliwala na sa atin ang kanyang mga salita. Wala na tayong naririnig, rinig sa kabila at labas sa kabilang tenga. At ating mga puso ay minsan nagiging proud at nagiging ma-pride na minsan hindi na natin pinapakinggan ang salita ng Panginoon. O kaya naman, masyado kang busy sa sanlibutan kaya wala ka ng oras at panahon sa Kanya. That's why let us give our trust to God and wait patiently, because God's promise never madidelay, mga kapatid. Itaas natin ating mga kamay, mga kapatid. Come on, let's pray with prayer of repentance right now. Come on, lahat mga kapatid will ask repentance to God. Lord, patawarin mo ko, Panginoon, sa aking katigasan ng puso at isipan, God. Patawarin mo ko, Panginoon, kung minsan nagtiwala ako sa aking sarili kakayanan, God. Patawarin mo ko, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Jesus, come on, church. Sige po, mga kapatid. Manalangin ka na may kasama ang totoong paglapit at pakumbaba sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, pakumbaba ka sa ating Panginoon. Forgive me, Lord. Patawad, Panginoon. Patawad, Ama. Patawad, Ama. Hallelujah, 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 Jesus. Come on, pray, pray. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, darating din ang oras na babalik siyang muli. Magtiis ka lang. Magantay ka lang. Just wait patiently. God is faithful for His promise. Matapat ang Panginoon na nangako sa iyo. Hallelujah. I'm sorry, Lord. Come on, pakumbaba, pakumbaba, pakumbaba. Tumawag sa ating Panginoon. Lumapit sa Kanya na may puso pang pakumbaba at handa ka mag-aantay. Ang Panginoon tapat kailanman. Lord Jesus, Ikaw po, Panginoon, naglikha ng lahat ng bagay, Panginoon. Kung meron man kami, Panginoong nais, O God,
Dalangin namin, Panginoon Lord, huwag mong hayaan na kami ay mahulog at mawala sa iyong mga kamay. Lord, patawarin mo kami sa aming kalikuan, karumihan at kasalanan, Ama. Bigyan nyo kami ganang pusong dalisay at huwag maalis ang aming relasyon at hindi manakaw ng kaaway ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo, Ama. Lord, dalangin namin, Panginoon, kumilos kang malaya at ganap sa bawat isa. Ikaw, Panginoon God, magbukas sa mga puso at isipan at iyong salita at iyong espiritu at sila magsasamba na may espiritu at katotohanan, Lord. Sa pangalan mo, Jesus, may tagumpay. Sa pangalan mo, Jesus, there is victory in your name, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.